Bagong video. Alam nyo ba mga minamahal na itong si Senator Panfilo Lacson gusto niyang i-expose itong mga senador na involved patungkol nga po dito sa anomalya sa budget insertion at the same time sa mga flood control. Gusto niyang i-reveal yung mga pangalan. Pero bakit hindi na-reveal, Mima? Tinakot. Itong si Senator Ping Lacson ng ibang mga senador. Ano ba naman ang laban ng isa kontra sa lahat, 'di ba? Pero anyway, hindi naman sa lahat ng 24 na senador na yan, lahat mga crocs. Mayroon pa ding iilan dyan. Siguro sabihin na lang natin 5. Mayroong 5 dyan na naninindigan and the rest, puro malilikot na yung kamay. So now, 'di ba, total nilalabas na lang rin naman ni Senator Panfilo Lacson yung sa kanya mga privilege speech, 'di ba? Kung sino itong mga contractor na to, sino itong mga nasa loob ng DPWH, 'di ba? So, kung nire-reveal niya na sa kanyang privilege speech, dapat no exemption rin sa mga senador na involved. Kaya nga lang, meron siyang hesitation na gusto niya man pangalanan, hindi niya magawa. Bakit? Kasi pinipigilan siya ng ibang mga senador, especially itong si Senator Win Gatchalian. Bakit, Senator Win? Alam namin na ikaw yung may hawak ng Senate Finance Committee ngayon. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka involved sa mga anomalya ng budget ng 2025 dahil si Grace po naman ang may hawak ng komite na yan, bakit mo pinipigilan itong si Senator Panfilo Lacson na baka madamay ka? Hindi ganun yun eh. Ang pangit tingnan. So at the end of the day, wala pa din hustisya para sa mamamayang Pilipino. Oh, ano yung sabi ni Tito Soto? Huwag tayong mag-move forward sa 2026 budget nang hindi natin natutukoy kung sino yung nasa loob ng anomalya sa budget insertion ng 2025. Biruin nyo, mayroong 142 billion insertion. Totoo ba na yung 12 billion napunta dito kay Joel Villanueva? And saan inilaan ni Joel Villanueva yung 12 billion na yon? For example, itong si Bato, kaya mayroong hesitation itong si Senator Panfilo Lacson kasi bawat isang senador gawa kasi ng gawa eh. Insert lang kasi sila ng insert na hindi nga naman nila alam kung saan nila kukunin yung pondo, pero ano lang, adlif lang sila ng adlif, ito gusto ko to, ito ganyan. O, for example, Senator Bato de la Rosa, humingi nga ng malaking pera. Hindi naman natin alam kung saan, 'di ba, nailagay yung pera, na isang tabi yung pondo. So, kailangan wala ditong exemption. Yun nga lang ang hindi ko malaman kung bakit natatakot si Senator Panfilo Lacson. May death threat pa? Tanong lang, iniipit ka ba nila para manahimik ka, patahimikin ka? Kakasuhan ka ba nila? Pagtutulungan ka ba nila? Alam namin, Ping, matapang ka. Dahil dyan sa mga privilege speech na pinapakita mo, alam naming matapang ka. Pero wag naman sana umabot, Senator Panfilo Lacson, na ikaw lang yung may alam sa mga senador na mga kupal, magnanakaw, sangkot sa anomalya, kasi kawawa kaming mamamayang Pilipino eh. Di ba nasa iyo ang alas? Ilabas mo na yan. Wag mong hayaan na i-brainwash ka nila na hindi kasi baka madamay ako dito. Huwag mong hayaan. Kung kailangan na malaman ng taong bayan, kahit ikasasira pa man yan ang pagkakaibigan ninyo, then so what? Naglilingkod ka para sa mamamayang Pilipino, hindi ka naglilingkod para sa kapwa mo mga senador. Nasa iyo na yung alas, oh. Ito na yung time para mag-shine ka. Gawin mo na ASAP. So ngayon, basahin natin. Senator Win, pumalaga. Matukoy ang mga senador na nasa likod ng budget insertion. Yan yung sabi ni Ping. Hindi siya pumayag kasi nga ang explanation niya, may mga kasama tayo dito na nag-introduce ng amendments.
dagdag lang ng dagdag. Hindi naman lang ina-identify kung saang government agency huhugutin ang pondo. Pahayag ni Senator Panfilo Lacson. So ngayon, ang naging barrier para hindi ma-expose ni Senator Ping, 'di ba? Itong mga senador na sangkot sa anomalya ng budget insertion noong taong 2025 ay itong si Win Gatchalian. Kasi, siya yung humahawak ng Senate Finance Committee. Alam naman ninyo nung 2025, hawak niya ni Grace po. At silang dalawa ni Chis Escudero ang nagkuntsabahan. Kasi itong si Grace po, masasabi ko din naman na okay naman itong si Grace. Wala naman sa akin siyang issue. Kaya nga lang parang wala siyang kamay na bakal Pag sinabi ng senador, ito yung gusto kong budget, approve. Pag sinabi ng senador, ito yung gusto kong budget, approve. Diba? So, kunyari, kay Amy Marcos, nanghingi siya ng ganong malaking budget. Di natin alam yung breakdown, hindi natin alam kung saan nakalagay, kung ano yung ini-insert niya, basta nanghingi lang siya approve. Walang kamay na bakal. Itong si Grace po, siguro ata pagkabaro ni Chis Escudero, approve agad. Kumbaga parang na-undermine, I think, itong si Senator Grace po. That's why na parang pinigilan ni Senator Win. Senator Ping, wag, baka madamay ako Kasi tawag dito, ako yung may hawak ng committee ngayon Diba? Kumbaga, nagmamalinis din itong si Win Gatchalian. Although, sabi na lang natin na wala siyang kinalaman doon. Pero kung wala siyang kinalaman, supposedly dapat di siya natatakot. Diba? Mga minamahal, hindi dapat natatakot itong si Win Gatchalian kung wala siyang involvement or kinalaman dyan. Baka naman kahit nung si Senator Grace po pa yung nasa Senate Finance Committee na yon, baka humingi ka din ng budget na malaki. Baka lang kung kaya't natatakot ka din na maimbestigahan din yung sarili mo. Minumulto ka ba ng sarili mong multo? Kaya up to this moment, wala pa din tayong hustisya. So, well, hindi na ako surprised. 'Di ba? Kasi kahit mayroong senador na gustong tuligsain ng korupsyon, talagang mayroong daming barriers ang daming hadlang mga katulad ninyong mga kupal 'Di ba kasi kayo natatakot kayo na i-reveal yung sarili ninyo, kaya ang gagawin ninyo pagtutulungan niyo to. Siguro I think may death threat itong si Ping Lacson. Kung wala man death threat, pinagbabalakan na to, pinagtatalunan na ito nila, or baka madami ng hanash, 'di ba? Whatever. Pero kung walang danger kay Ping Lacson, I think magsasalita yan Ping, pwede mo namang itaas yung kamay mo na endangered ka. Tutulong ang taong bayan. Huwag kang matakot. 'Di ba? Proud kami na ikaw ay isa sa pinakamatapang na senador. Ikaw yung may alam 'Di ba? Kaya dapat expose mo yan. Total, sa mga privilege speech mo, ang dami mo nang sinasabing mga contractor, 'di ba? Mga parte ng DPWH. Total, nagsasalita ka na, ba't di mo nasabihin lahat? Ba't di mo na-expose? Dapat sa panahong ito, walang exemption even. Kabaro mo pa, kapwa mo pa senador, kaibigan mo, walang exemption. 'Di ba? Ang panluloko ay panluloko, ang mali ay hindi magiging tama at ang tama ay hindi magiging mali. Ping, para sa sunod na eleksyon, iboto ka ulit ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Alam namin hindi ka parte ng korupsyon na yan. Malaki yung tiwala natin dito kay Ping, pero hanggang salita ka lang kung ganyan yung ginagawa mo. Gusto mo bang malabeled as, puro lang salita, wala namang napapanagot itong si Ping. Gusto mo ba yun, Senator Ping? Na puro ka lang puda? Puro ka lang dakdak? Buti pa nga itong Senator Rizon Tiveros 'Di ba? Nagpa-hearing, nakulong si Kibuloy. Ang daming mga, ito si Aguila, nakulong din. Si Alice Go, nakulong din. Dapat ganun ka katapang, Ping. Gamitin mo yung lakas mo. Gamitin mo yung power mo, yung voice mo, para itaguyod ang mamamayang Pilipino. 'Di ba? Alright, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi niyo dito? Anyway, walang pinagbago, wala pa ding hustisya.
It's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always hit nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload natin. Yun lamang at ingat, mga kababayan.